Thank you, Rome. Hi, Glyza. My Hello, first, Miss Kate. yung question ko, as co-producers with Ken, kumusta yung collaboration nyo? Paano yung naging process nyo sa pag-come up ng decisions? Hindi ba kayo nagkaroon ng disagreements, ganyan? So far, wala pa naman, thankfully. Mhm. Pero kasi katulad po ng sinabi ko kanina, si Ken very easy to talk to. Ano siya, parang binibigyan ka rin naman niya ng freedom to choose kung ano yung mas comfortable ka. Like, for Slay Zone, especially yung character ko, um, parang ito yung na-picture ko na character ni V. Ito yung look niya. So parang wala naman siyang kahit na anong hesitations or parang wala namang conflict na nangyari. Basta sa ngayon ko, very excited din kami sa isa't isa sa bagong journey na tinahak namin together. So, umpisa pa lang to ng mas malalim pang sabahan namin bilang magkaibigan. Ayun. And congratulations on sa good reviews. As a producer, ano yung natutunan mo from the points of view ng producers ngayon na, ganito pala. So, yun. Um, Parang feeling ko rin po kasi ang dami ko pang kailangan matutunan. Pero isa siguro sa mga natutunan ko is not everything ay talagang like on a creative side of things. Hindi lahat matutupad or magagawa. So kailangan mo talagang mag-compromise bilang producer ka. You have to think of also yung mga logistics, like for example, mga locations, you have location in mind, hindi siya logistically parang okay. So, you have to compromise na, okay, sige. You have to really, parang agree with different people. And it doesn't mean na tama siya, tama ka. Kailangan nyo lang talagang dumating sa point na lahat mag-agree at lahat happy. Thank you and good luck. Thank you po. Thank you Thank po. you. Hello, sorry ha, sa labas lang ako. Hi, guys. Wala. Hello po, Tito Hello. Gorgie. Sorry, sa labas lang ako. Hindi, tanong ko lang sana, wala na yata dyan si Ken. Um, pero kung nandyan Opo. pa siya, may tanong ko sana sa inyong dalawa ni Ken guys na Mhm. paano yung, siyempre nasa production ka na, tapos partner ka dyan, part ka ng production as producers. Um, Before that, magkakaibigan na kayo. Ma-assure nyo Opo. ba na hindi masisira yung friendship nyo or hindi maapektuhan ang friendship nyo? If ever magka-problema kayo, hindi maiwasan, di ba? May mga problema, may mga challenges na haharapin sa production. Mhm. Paano nyo ma-assure na hindi maapektuhan ang friendship ninyo kapag magka-problema yung mga ganyan, yung mga ganyang production ninyo? Ako, Tito Gorgie, parang in-expect ko na rin talaga na may darating na sa point ng buhay namin or ng process namin as producers na hindi talaga kami mag-agree with each other. Pero I Oo. think yun din yung isa sa mga reasons ng paglalim pa ng friendship or ng samahan eh. Kasi kahit naman po sa pamilya, di ba, um, hindi naman kayo lagi nag-agree with each other eh. So parang sa akin, important yung mga disagreements, important yung mga different views namin as people, as producer, as Mm. artists, para rin kami mag-grow and para rin kami matuto. Mas makilala namin yung isa't isa, ano yung mas gusto ni Ken. Kasi before po, Tito, wala kaming ganun eh. Wala kaming parang, saan ba pumipitik si Ken? Or ano bang nagpapasaya sa Mm. kanya? Pero dahil producers kami ngayon, mas nalalaman ko siya, yung other side of him, na hindi ko nakikita kapag ka umaarte kami together. So parang mas lalo mo siyang nakilala as Ken Opo. Chan. Mm. Yes, yes. Minsan nga parang di pa rin ako makapaniwala na ito na ba talaga si Ken or si Ken pa rin to na actor. Kasi ano siya sa ngayon dito, sobrang okay na na magkatrabaho kami. Tapos natutuwa ako na nag-grow siya as a person na may panibagong venture
siya na tinatahak and kasama niya ako doon. Mm. So para sa akin, I would say na it's a different experience for the both of us, and I know that this will deepen our connection or our relationship as friends. Oo, at siguro part na rin talaga ng maturity, no? As nag-mature na rin talaga kayong dalawa. At pinasok Opo, na din tsaka ninyo yan. Opo, tsaka 'di ba parang sa maturity talaga kailangan mong matutunan na ano na sige magpakumbaba ka, and then if Oo. you feel like hindi ilalaban ko 'to, pero hindi pa rin Mm. hindi pa rin okay, kailangan mo 'yun tanggapin. So parang ganun po yung Mm. proseso na kailangan naming matutunan magkasama. Oo. So wala na diyang mako-comment si Ken, wala pala siya diyan. Last na lang sa inyong dalawa naman ni Abed, yung may intimate scene kayong ginawa doon sa Slay Zone. May mga limitations ka ba doon? Meron ka ba dong mga hindi pwede nung ginawa ninyo? Yung parang hanggang dito ka lang pwedeng humalik, something like that. Medyo nagkaroon ba kayo ng ilangan ni Abed doon sa scene na yon? Ako, Tito Gordy, parang hindi ko na kasi masyadong iniisip yung nako ilang kasi gusto ko na na maging comfortable din si Abet pagdating Abed. dun sa mga ganong eksena. So talagang sinabi ko sa kanya na okay lang yan, gawin yan. Tapos si Direk din naman yung nag-una na ito yung gagawin nyo, gawin nyo lang to, may konting daya, may mga ganon. Pero nung nakita namin sa preview, makatotohanan naman siya. So medyo may kaba factor kasi big screen siya mapapanood. So hindi ka katulad ng mga teleserye na sa TV, ganyan. So dito parang ang laki ng screen eh. So kitang-kita eh. Pero as much as possible, talagang binaba ko na rin yung walls ko. Gusto ko na ayoko na ma-feel ni Abed na may limitations ako. So parang inano ko na rin siya, kinausap ko siya. Nag-usap kami. Kaya nga, yung sinabi ko sa kanya kanina, very naman siya, eager to learn and nakikinig naman. Ayun. Oo. So ikaw, Abed, pare ako lang si Abed. Ikaw ba, Abed, nag-ingat ka doon sa scene na yon? Medyo kabado ka ba nung ginawa yon? Sa una po, syempre po. Pero po, before po namin gawin yung scene, nag-uusap na po kami ni Ate Glay. Kino-choreo na po namin kung saan po ba ako hahawak, kung saan ko po siya pwedeng, kasi po may parang nakapatong kami dun sa kotse. Kotse. Ako, nagpapaalam po ako sa kanya. Okay naman po, wala naman pong naging problema, wala naman pong ilangan. Tsaka po, wala pong, walang nalagpasan ng mga boundaries. Okay. So, pero at least hindi ka na kinabahan doon. Last na lang, Glay, parang ano ba to, yung karakter mo, ngayon ka mo palang nagawa yan, mga mala Angela Marcado, mga tipong ganon, yung karakter mo dyan sa Slay Zone, medyo may pagka-dark pa. Medyo parang kasi sa Contessa, may ganon din po akong parang Oo. may ganon siyang flavor, pero Oo. ako nag-enjoy po talaga ako sa mga ganong klaseng characters, yung fierce, ganyan, yung sweet din, kumaga parang napapakita ko yung both sides ng personality ng isang tao. Okay. At sana makagawa ka pa yung parang action talaga. Kasi kaya mo yung parang kaya mong makipaglaban sa lalaki, yung parang kapanipaniwala na kaya mong talunin yung lalaki. May mga trainings ka rin doon na ginawa? Personal trainings po kasi naman ako, nagmo-muay thai naman ako, tapos dito sa Running Man nakikipagbakbakan din ako sa mga lalaki dito. Correct. So parang sa akin hindi na kakaiba. Kahit sa Encantadia before, so for sure pagdating din ng sangre, may mga action scenes din. Pero willing po talaga ako, and isa rin yan sa mga roles na pinapangarap kong ma-play, yung mga talagang action din. Okay. Last na lang talaga, as a producer, medyo kabado ka rin. February 14, ang daming lakad ng mga tao. Ganyan. Oo naman po. Opo, sobrang kabado po ako kasi yun nga lang red carpet premiere, tanong ako ng tanong kung kamusta ba. And
pinagdarasal ko na lang po talaga kasi yung effort naman po ng Wide International, yung mga cast and crew, sabi ko nga sa kanilang sisipag no kasi lagi akong ina-update po sa mga promos. So never naman nagkulang sa pagpapahayag ng pelikula. And yun na lang po siguro yung inaantay namin, yung suporta din po ng tao na ma-appreciate din po nila yung pelikulang ginawa namin. Oo, sana. Let's wish talaga. Kasi ang ganda ng Yes. playdate ng Feb 14. Okay, Yes. thank you, Han. Good luck. Good Thank luck you sa